So linawin ko gumawa tayo ng mga sitwasyon. Halimbawa ako, nag-file ako ng annulment sa asawa ko kay A. Nag-grant yung annulment ko. Pero hindi na ako nagbigay ng kopya sa PSA. Hindi na ako nagantay pa na mag-issue sila ng tinatawag na Senomar. Pag nag-asawa ka o ako uli, yung pagpapakasal ko na pangalawa, void yun, hindi yun valid. Bakit? Hindi po sapat yung na-annul ka lamang ng korte. Kinakailangan magkaroon ng tinatawag na recording. So paano mangyayari yung recording? Kausapin mo yung abogado mo o kaya ikaw. Pag nakuha nyo na yung desisyon ng korte, kinakailangan magbigay kayo ng mga kopya, halimbawa sa registrar, hindi ba sa PSA, o pagka nagawa nyo na yan, medyo may paperwork lang may legwork na gagawin, pero kailangan makaabot sa PSA yan dahil hindi automatic. So, pag nakaabot na sa PSA yung kopya, ang PSA naman, ilalagay yan, mag-annotate yan doon sa marriage contract na meron silang record na magpapatunay na wala na siyang pananagutan. So yun yung tinatawag nating Senomar or Certificate of No Marriage. Kaya pagka kinasal siya, para makahingi siya ng lisensya, pupunta siya sa PSA, hihingi siya ng Senomar. So again, ulitin ko lang, hindi po sapat na nagdesisyon ang korte. Kinakailangan magkaroon ng tinatawag na recording pursuant to Article 52 of the Family Code. Anong mangyayari kapag walang recording? So ito po mangyayari. Yung kasal na na-annul, talagang wala ng bisa yan, annulled na yan. Ang problema lang dahil hindi mo ni-record sa PSA, pag nag-asawa ka uli, void rin yun. So ang mangyayari, parehong void yung dalawang kasal mo.